Sa mga balitang pambansa, kinumpirma mismo ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na aabot po sa 600 milyong piso ang nakalaan para sa flood control sa Bulacan. Sa ilalim po yan ng 2023 unprogrammed budget. Ayon po kay Senator Lacson, inisa-isa niya ang listahan ng nasa 7 o 8 proyekto na nagkakahalaga ng 75 million pesos ang kada isa. At kung susumahin ang kabuang halaga, aabot nga po ito sa 600 milyong piso. Ang mga nasabing proyekto na iyan natagpuan po ni Lacson sa unprogrammed appropriations para po sa taong 2023. Matatandaang nauna na pong sinabi ng engineer na si Bryce Hernandez na isang senador ang nakatanggap ng kickback mula nga sa nasabing proyekto. Matatandaang idinawit ng ilang dating opisyales ng DPWH ang pangalan ni Senator Joel Villanueva sa flood control sa Bulacan. Pero binawi rin nila ito sa pagdinig sa Senado kahapon. So yun nga po ang malinaw kahapon na sinabi rin po ni Senator Pinga ay nakita niya daw po sa unprogrammed. Yung insertion Yung na binabanggit. insertion na Dalawa binabanggit. ito, yung 300 million plus at isang 600 million plus na tinatanggi po naman ng mga inaakusahang senador. Yun na nga po, mga kapatid. Abangan po natin ang iba pang mga balita at investigasyon na gagawin po ng Blue Ribbon Committee now headed by Senator Ping Lacson. Samantala, malabo naman daw magkaroon ng rigodon sa liderato po ng Kamara sa ngayon dahil abala mga mambabata sa pagtalakay po sa 2026 national budget. Ayon kay Navotas Congressman Toby Tiangco, posibleng pumili si Speaker Bogie D na mga bago nitong kasama sa House leadership. Pero mukhang gagalaw lang daw ang majority bloc pag naipasa na po o naipasa na ang budget. Una nang sinabi ni House Majority Leader Sandro Marcos na walang magbabago sa liderato ng Kamara hanggat hindi lumulusot ang budget na ang target nga po ay sa Oktubre 8. Pupuntiryahin na rin ng DPWH Secretary na si Vince Dizon ang iba pa pong ari-arian ng mga opisyales at kontratista na nadadawit po sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Dizon, sumulat na siya sa Land Registration Authority, LTO, CAAP at maging sa Marina para nga matukoy kung may nakapangalang mga lupain, mansyon, sasakyan, mga yate at mga eroplano sa mga iniimbestigahan nilang opisyales. Kasama po sa iniimbestigahan ng 26 na pangalan na kinasuhan na sa Ombudsman. Nagtakda naman po ng 500,000 peso limit ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa arawang transaksyon sa mga bangko. Sa bagong kautusan ng BSP, inatasan po nila mga bangko na higpitan ang transaksyon kapag may magwi-withdraw o kukubra ng kalahating milyong piso pataas. Ito'y paraan po nila para malabanan ng money laundering at mga iligal na transaksyon na nagagabit nga po sa katiwalian. Pwede pa rin namang mag-withdraw, magbayad o mag-deposit ng lagpas kalahating milyong piso. Pero sasailalim na daw pong mga kliyente sa enhanced due diligence at kailangan ng magsumite ng karagdagang ID at mga dokumento. Ang mga high-risk customers ay depende sa criteria na sineset ng mga bangko natin. Ito po ay mga customers na ang kanilang source of wealth ay cash intensive. Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Attorney Rogie Dancel, Deputy Director ng BSP Financial System Integrity Department. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo